Good day everyone, I'm Sandara Librando at ang i-discuss ko ay patungkol sa grading system. So, bago tayo pumunta doon ay may itatanong muna ako sa inyo. Natanong niyo po ba sa inyong mga sarili kung bakit kailangan natin mag-perform? Kung bakit kailangan natin mag-aral? Bakit kailangan ng mga grading system? So, bakit nga ba kailangan ng grading system? Ang grading system kasi doon is nababase kung gaano ka kagaling. Kung walang grading system, paano ba kayo na papasok lang kayo, magsusulat, wala yung mga perform tulad ng mga dila, mga grouping, ganun. So, hindi pwede na walang grading system. Kasi doon, nasusukat ang galing mo as a student, yung knowledge mo na meron ka. Kasi sa iba, dito masusukat kung gaano mo nai-improve yung sarili mo as a student. So, isa to sa grading system. Ito ay ang norm reference grading. So, ito ang aking tatalakayin. So, yung norm reference grading refers to a grading system where a student grade is placed in relation to the performance of a group. So, dito, in the word in relation, kumbaga, dito, pagkukumpara to sa'yo o sa classmates mo, pagkukumpara sa'yo sa classmates mo, ganun. So, in the system, a grade of 80 means that the student performed better than or same as 80% of the class or group. Kumbaga dito, hindi dahil 80 ka, is 80 na rin sa ibang section. Minsan kasi mas tumataas pa. Dito, may example ako na ipapakita. Dito ay, ang example, consider the following two set of scores. In English 1 plus 4, two section of 10 students each. Dito kasi sa set A is mga maliliit yung score nila. Ito ay ang 40, 30, hindi. Simulan muna tayo sa 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, and 80 to 85. So, ang set B naman ay matataas naman ng kanilang mga score. Ito ay ang 60, 65, 70, 75, 80, 85, and 90, 90, 95, 100. So, ang dito, kumbaga makikita nyo pa lang, o narinig nyo pa lang sa mga sinabi ko ay ang pinakamataas dito na mga scores isang B. Pero, kung i-convert natin sila, masasabi nyo unfair. Kasi nga, kumbaga, ang taas ng marka ng set A ay ang 80% doon ay ang 75. So, dito naman sa set B ay ang 90. Pero kasi, ang set A kasi is, ang 85 dito ay kumbaga ano siya, mataas siya. Mataas. Pero, kapag 85 kasi ikaw ang pinakamataas kumbaga sa 10 students, mga classmates mo. So, ikaw ang makakuha ng 100%. So, samantala kasi dito sa B ay, kumbaga, parang ano tayo, mga matatalinong estudyante. Pero ang makukuha lang kasi dito is 90. So, hindi lahat na is maliit, kumbaga. Kasi, ang pinaka-percent lang dito sa set B is 40. Tapos dito naman sa set A is mas mataas. Kumbaga, mas mataas kasi. Nakikita natin, di ba? Sa 10 students is kapag 85, higher na. Kumbaga, ano yan ganito yan. So, di ba, kapag sa probinsya tayo nag-aral, is nakakasali ka sa mga honor. Pero, kapag pumunta ka sa Manila, halos parang wala rin kayo nakasali. Kasi, andun yung mga magagaling. Kumbaga, yun ang example ng set A and set B. Kumbaga, hindi dahil matalino ka sa lugar nyo, is makakahayos ka na rin sa Manila. Ganun yun. At yun lamang para sa aking parte.